Mga kabunyog, mga kababayan, matindi ang kontra-atake ni Romualdez sa mga Duterte. Hmm? Ipapanood ko sa inyo 'to, maiksi lang 'to. Reaksyon na ito doon sa mga nangyari kahapon at kagabi doon sa Davao City. Alam naman natin na umaga pa lang may programa na sa isang hotel sa Davao City. O doon, umaga pa lang nagpaulan na ng pasabog si Baste Duterte. Nanawagan si Baste na mag-resign na daw si Marcos Jr. bilang presidente. Umaga yon, umaga ba yon o hapon? O, yung activity yon doon sa isang hotel. Eh pagkagabi, yung mga mag-aalas 8, alas 9 na, si Duterte na nagsalita, si Digong. Ayun, mahaba, 45 minutes ang speech ni Digong eh. Marami siyang mga sinabi kontra kay Marcos Jr. Siyempre dito kay Martin Romualdez. Ang mga ilan sa mga sinabi ni Marcos Jr. ay ni Duterte na medyo talaga mabibigat. Una, inakusan niya si Marcos na adik. Gumagamit daw ng droga si Marcos. Si Marcos Jr. mismo. At ito daw ay pinatutunayan, may ebidensya daw siya niyan, kasi nung mayor pa daw siya ng Davao, pinakita sa kanya ng mga PIDEA yung lista. Pinakita daw yung lista. At isa pa na sinabi ni Duterte, kapag hindi iniatras o kapag itinuloy-tuloy pa rin ng mga Duterte, ng mga Marcos at Romualdez ang pagsusulong ng People's Initiative at ng Chacha, posible daw na mapatalsik ito. Kumbaga kung paano napabagsak o napatalsik ang kanyang ama ni Marcos Jr., baka ganun din daw ang mangyari dito. O yun ang banta o babala ni Duterte, mga kabunyog. Sinabi rin ni Duterte na ang military, ipapanawagan niya sa military na kapag nagkalitsi-litsi ang bansa dahil dito daw sa ginagawa nila Romualdez at Marcos Jr., dahil dito sa Chacha, ipapanawagan niya sa military na mag-take over na. Kapag siya daw, sabi ni Duterte, pag siya uli nakabalik sa pwesto, ipapa-aresto niya daw itong mga promotor ng People's Initiative na to. Yan, matatapang talaga ang mga binitiwan ni Duterteng salita kagabi. Kaya naman ngayon, ngayong umaga, balita naman yung mga kontra-atake naman ni Romualdez. Kasi si Marcos Jr. Umalis papuntang Vietnam. Pero bago umalis si Marcos Jr., nag-counter din si Marcos Jr. Sabi ni Marcos Jr., baka naman nasabi lang yan ni FPRRD dahil epekto ng fentanyl. Alam nyo naman yung fentanyl, matapang ang side effects niyan. Kaya kailangan siguro bantayan siya ng kanyang mga doktor. Yun ang sabi. Yun naman ang mga kontra-atake ni Marcos Jr. kay Duterte. Pero itong si Romualdez, medyo mabigat. Mga kabunyog, mamaya ipapanood ko sa inyo. Maiksi lang yung mga sinabi ni Romualdez pero matatapang ang mga salita. Unang-una, wag na daw. Itigil na daw ni Digong ang pambubudol. Budol-budol, mahilig daw si Digong, si Duterte sa budol-budol. Kaya itigil na daw. Wala naman daw ebidensya laban kay Marcos Jr. Nagsabi na ang PIDEA na wala naman silang listahan. Wala naman silang listahan, sabi ng PIDEA. Kaya sabi ni Romualdez, itigil na daw. Tigilan na ang pagbubudol-budol ni Duterte. At saka sinabi ni Romualdez, igalang naman daw ng pamilya Duterte ang pamilya Marcos. Katulad din daw ng ginalang naman din nila si Duterte nung presidente ito. Tsaka wag daw si Duterte. Wag daw malinis. Nakala mo naman napakaraming achievements. Palpak din naman daw ang pamanunungkulan ni Duterte. Yung pangako daw nga na war on drugs, sinabi 3 months. Natapos na yung 6 years, wala naman daw. Maano rin yung mga ni Romualdez, mga kabunyog. Mga tirada kay Duterte. Ito, panuurin muna natin. Tapos magbibigay tayo ng reaksyon. Yung mga narinig galing sa Davao, at sana naman hindi gano'n naman talaga ang sinasabi kaya hindi maganda at unang-una labag yan sa usapan na
yung nagkakaisa yung bansang Pilipinas. Yung Vice Presidente, tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check. Ayan, mga kabunyog, ano? Anong sabi ni Romualdez? Mag-isip-isip naman daw muna ang mga Duterte. Inisa-isa niya. Lalo si Baste, si Digong, sinabi niya, pag-isip-isip kasi kung wala namang ebidensya, huwag namang mag-aakusa. Ang tinutukoy ni Romualdez, yung akusasyon na si Marcos Jr., ang pinsan niya, ay adik. Kasi ang sabi nga kagabi ni Duterte, mayroon mismo siyang ebidensya galing sa PIDEA. Ang problema, naglabas ng statement ang PIDEA ngayong umaga lang. Official yung statement ng PIDEA. Sabi ng PIDEA, wala naman sa kanilang lista. Noon man o ngayon, hindi nalagay sa lista. Alam nyo, malakas din ang loob niya ni Romualdez magsabi ng ganyan. Alam nyo, malakas din ang loob. Kasi siyempre, pag tinanong mo ang PIDEA ngayon, alam ka namang sabihin ng PIDEA na, oo, nung panahon, nasa listahan namin yan. Ay, hindi naman si Duterte na ang presidente ngayon, bakit matatakot ang PIDEA sa kay Duterte? ang lalabas diyan na nakakahiya, si Duterte. Kasi akala yata ni Duterte, pag sinabi niyang may ebidensya siya galing sa PIDEA, susuportahan siya ng PIDEA? Hindi na siyempre. Hindi na. Ay nung panahon niya, nung presidente siya, pag sinabi niyang ang ganito, si ganito ay involved sa drugs, walang nagagawa ang PIDEA kasi sinabi na ni Duterte. Pero ngayon hindi na siya presidente, kahit kahit na anong gawin niya diyan, sabihin niya na sabi ng PIDEA, ano yan? Hindi naman kakampi sa kanya ang PIDEA. Kaya diyan ganyan, kagabi sinabi ni Duterte, may ebidensya galing sa PIDEA. Tingnan nyo, ngayong umaga lang mayroon ng statement yung PIDEA. Bakit? Ay tinawagan na yan ng Malacanang. Tinawagan na yan. Pwede po bang pakilabas kayo ng statement? Kung talagang mayroon na record kayo na si Marcos, ang presidente, si Marcos Jr. ay si PBBM ay minsan na ninyong nakalagay sa inyong drug watch list. Siyempre, kahit naman nasa drug watch list ng PIDEA yan, hindi yan sasabihin ng PIDEA na nandyan. Diba? Kaya yan, nakakalimutan na yata ni Duterte. Wala na siya sa pwesto. Kung noon niya ni-reveal yan, kung noon niya nilabas yan ni Duterte, pwede. Pero ngayon, wala na. Wala na siyang kapangyarihan dyan. Kaya nga si Romualdez, parelax-relax lang. Anong sabi ni Romualdez? Kung may ebidensya kayo, sige. Pero kung wala naman, itigil nyo yan. Itigil nyo yan. At saka ito, sasabihan mismo ni Romualdez, itigil nyo yung pambubudol-budol nyo. Ito. Natin, never, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman, tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues. Anong sabi? Tigilan mo na yan diyang mga budol-budol galing ng Davao. Grabe, rin. Itong si Romualdez, sa tingin ko, hindi na ito nag-aalangan kila Duterte. Kumbaga, nung nagsisimula ang administrasyon ni Marcos, pa siya naninimbang pa sila sa Duterte. Pero ngayon, itong tono na ito ni Romualdez, hindi siya takot sa Duterte na. Alam naman natin sila Maharlika, yung Pulburon issue, yung Pulburon video, at saka marami pa niyan mga patutsada sila Sara Duterte,
O si Sara Duterte namigay pa ng pulburon doon sa mga bata. May picture pa na si Pulong naman namimigay ng pulburon sa kanyang ama. Nakita niyo yung mga pictures na talagang grabe naman talaga ang patutsada ng mga Duterte sa issue ng pulburon o sa di umano'y pagdo-drugs ni Marcos Jr. Kaya lang, ang pinaka mabigat na talaga yung akusasyon kagabi. Kasi pinangalanan na talaga ni Duterte. Pinangalanan na. Kaya lang, ito ngayon ang pangaunter ng mga Romualdez at ng Marcos. Nagsabi na ang PDEA, hindi naman totoo na nasa listahan nila. Wala naman daw. Noon pa man o ngayon, hindi naging hindi naging, akala nila Digong, lalambot sila Romualdez at Marcos Jr. Lumalabas hindi. Kanina si Marcos Jr. mismo. Dati hindi naman umiiwas si Marcos Jr. sa ganyang issue, di ba? Hindi niya nilalabanan ang Duterte, hindi siya nagko-comment. Pero kanina sinabi ni Marcos Jr. bago siya tumulak ng Vietnam, ang sabi ni Marcos Jr., ay ano lang yan, makadahil lang yan sa fentanyl. Alam naman natin ang epekto ng fentanyl, grabe yan eh. Kaya nga siguro dapat bantayan siya ng mga doktor niya eh. Di ba? Ito naman si Romualdez ngayon, ay tigil nyo na yung pambubudol-budol mo. Tigil nyo na yan, tumigil ka na ng pambubudol-budol mo dyan sa Davao. Malinaw naman ang pinapatamaan niya si Digong. Makakarating to si Digong, itong mga sinabi ni Romualdez. Pero yung tono ni Romualdez, palaban. Hindi siya natitinag sa mga sinabi ni Duterte. Ang ibig lang sabihin niyan, in control na ang Marcos at Romualdez sa gobyerno. Alam nila na sila na ang may control. Kahit ang military, ang PNP, ang lahat ng sangay ng gobyerno, kontrolado na nila. At hindi pa siguro maisip ni Duterte na wala na sila sa poder. Akala ni Duterte kaya niya pang i-bluff o kutin. Na rin ibang klase na rin sila Romualdez at Marcos Jr. Sa tingin ko, calculated ito ni nila Romualdez. Alam nila na sa ginagawa nilang ito, papalag sila Duterte. Pero pag pumalag sila Duterte, alam nila, kaya nilang labanan. Yan ang sa tingin ko lang. Yung ganong statement, kayo na lang yata sa Davao dyan ang gumagawa ng istorya. Tapos sabi niya, inuulit ko sa inyo. Kung alam nyo yung mga ginawa nito ni Romualdez, una, tinapyas niya yung confidential funds ni Sara. Okay yun. Bagamat, ang linalaban sana natin, dapat pati confidential funds sana ng presidente, tapyasin din o bawasan. Ang laki-laki nung 4.5 billion na confidential at intelligence funds. Kaya lang, at least, yung pagtapyas ng mga confidential funds, ng mga hindi naman nangangailangan ng confidential funds, malaking bagay na yung ginawa na yun ni Romualdez. Bagamat totoo rin naman yung akusasyon sa kanya na matindi rin ang korupsyon nila Romualdez bilang speaker. Ngayon, pangalawa, yung tungkol sa ginawa nila sa SMNI, matindi yan. Matindi yun. Imaginein mo, ipasuspend mo ang SMNI na malapit kila Duterte. Matindi rin yun. So, saludo rin tayo doon. Tapos na ipasa yung mga resolusyon na hinihiling sa gobyerno ni Marcos na mag-cooperate na sa ICC, okay din yun. Maganda rin yun. Yung stand sa China, okay din yun. Bagamat may mga bagay din na hindi maganda. Halimbawa yung Maharlika. At saka yung grabing korupsyon sa Kamara. Hindi naman nawala yung korupsyon sa ilalim ni Romualdez. Kaya lang, yun nga, sinasabi natin, mayroon talagang mga ginawa din si Romualdez na medyo okay. Kaya nga, rin datin siya, sinusuportahan natin. Kaya lang, bago natapos yung taon, biglang nag-anunsyo itong si Romualdez Sabi ni Romualdez, sa 2024, isusulong namin ang Chacha. Sabi ko, patay. Pag ginawa niya yan, yan na ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. So, ngayon, ito na nga, nangyayari na ngayon. So, kinukontra sila ng Duterte. Nagagamit ngayon ng Duterte na bala laban sa kanila. Ngayon, itong si Romualdez, dapat i-atras niya na yung Chacha na yan. Dapat i-atras niya na yan. Yung People's Initiative na yan, i-atras niya na yan. Gawin niya na lang yung mga mabubuting na nagawa nila nung una. Di ba? Wag na. Yan sinasayang niya yung kanilang mga magagandang nagawa sana Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Sinasayang ni Romualdez Pero, ano man, dito sa laban nilang ito ni Duterte, pa rin, tama rin naman yung mga sinasabi ni Romualdez kontra sa Duterte.
Kaya lang, para sana maging mabuo yung suporta sa kanya ng tao, kasi hindi mabango sa tao si Romualdez eh. Kaya nga kahit sa survey, hindi ito nagpipik eh. Hindi ito nagpipik si Romualdez. Si Trapo ang dating sa kanya eh. Kaya lang, kung wala si Romualdez sa likod ni Marcos Jr., mahihirapan si Marcos Jr. Kayang paikutin si Marcos Jr. ng mga Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.